Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwento ng misteryosong bisita at ang kanyang mga nakakakilabot na kwento tungkol sa tiyanak. Sa likod ng malakas na ulan at nakakapanindig balahibong mga kwento, may lihim na koneksyon sa pagitan ng batang may sakit at ng mahiwagang si Tito Jobert. Habang nagiging malapit ang bata sa kanyang tagapagkuwento, unti-unting nagiging malinaw ang tunay na mensahe ng mga kwento ni Tito Jobert. Ano nga ba ang dala niyang pag-asa at tapang sa pamilya ng batang babae? Panoorin niyo hanggang dulo para malaman. May isang batang babae na may malubhang sakit. Hindi na siya makalabas ng bahay nila na nasa isang malayong bukirin na napapaligiran ng kagubatan. Ang pamilya niya ang nag-aalaga sa kanya at nagbabantay. May tagapag-alaga siya na lagi niyang kinukwentuhan ng mga nababasa niya sa libro. Isa sa mga paborito niyang kwento ay tungkol sa tiyanak. Isang gabi may kumatok sa pinto nila. Sobrang lakas ng ulan noon. May pumasok na lalaki na hindi nila kilala. Sabi ng lalaki, kamag-anak daw nila siya kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na papasukin siya. Kailangan lang daw niyang makisilong dahil sa lakas ng ulan. Pinapasok nila ito. Nagpakilala ang lalaki na si Tito Jobert. Habang kumakain ay kinukwentuhan ni Tito Jobert ang pamilya ng batang babae tungkol sa tiyanak. Sabi niya, ang tiyanak daw ay isang sanggol na hindi nabinyagan, kaya raw ito nagiging mabangis. Iniwan daw ng mga magulang sa kagubatan para mamatay, pero sa halip na mamatay, nagiging tiyanak na naglalagalag sa dilim. Naghahanap ng mga magulang na nag-abandona sa kanila. Natakot ang batang babae sa kwento ni Tito Jobert, lalo na at naririnig niya ang pagbuhos ng ulan sa labas. Sa mga sumunod na araw ay palaging bumibisita si Tito Jobert sa kanila. Palagi rin itong may bagong kwento tungkol sa tiyanak. Sa bawat kwento ni Tito Jobert ay palala ng palala ang ginagawa ng tiyanak. Parang alam ni Tito Jobert kung ano ang kinatatakutan ng batang babae, yung mga kwento niya. Para bang salamin ng mga takot at pangarap ng bata. Kaya naman, kahit nakakatakot, parang may koneksyon sa kalagayan niya. Pero kahit na ganon ay natututo ng maraming bagay ang batang babae kay Tito Jobert. Nagiging malapit na rin sila sa isa't isa. Hanggang sa mapansin ng mga magulang ng batang babae na parang nagkakaroon ng koneksyon ng mga kwento ni Tito Jobert at ang kalagayan ng anak nila. Kahit na may sakit ay nagkukwento rin sa kanila ang anak nila. Sabi ng anak nila ay may tiyanak daw sa labas ng bahay nila na naghihintay na makuha siya. Hindi raw ito makapasok dahil sa mga bawang na nakasabit sa mga bintana at pinto. Pero naghihintay lang daw ito na lumabas siya. Sabi pa ng anak nila, ang pinakamalungkot na nangyayari sa tiyanak ay ang hindi nito natutupad ang mga pangarap nito sa buhay. Kaya raw ito nagagalit at kumakain ng tao dahil sa paniniwala nito ay makukuha nito ang buhay ng taong makakain niya. Pero sa huli ay mananatili pa rin itong tiyanak. Sabi ng anak nila, kapag siya raw ay naging tiyanak, ay kakainin niya ang pinakamagaling na doktor sa mundo para makuha ang talino nito at makahanap ng lunas sa sakit niya. Naiiyak na lang ang mga magulang ng batang babae sa mga kwento nito. Sabi pa ng anak nila, ang tiyanak daw sa labas ng bahay nila ay may kapareho siya ng sakit. Kaya raw siya ang gustong kainin noon. Dahil sa paniniwala ng tiyanak ay makukuha nito ang sakit niya at gagaling ito. Pero sa halip na matakot ay tinatawanan lang ni Tito Jobert ang anak nila. Sabi ni Tito Jobert, napakagaling daw magkwento ng batang babae pero sa totoo lang daw ay hindi naman nakakatakot ang tiyanak dahil ang mga ito raw ay mga kawawang kaluluwa lang na hindi matanggap ang kanilang kapalaran. Ang dapat daw gawin ng mga tiyanak ay tanggapin ang kanilang kapalaran at magtiwala sa Diyos na may mas magandang plano para sa kanila. Sabi ng anak nila, masyado raw ba siyang obvious sa mga kwento niya? Ngumiti lang si Tito Jobert at hinawakan ang kamay ng anak nila. Sabi ng anak nila,
Alam daw niyang hindi na siya magtatagal. Pero dahil kay Tito Jobert, unti-unti niyang natutunan na tanggapin ang kanilang kapalaran. Yung mga kwento ni Tito Jobert parang naging gabay para sa kanya na makita na kahit sa dilim, may liwanag pa rin. Nang gabing iyon ay pumanaw ang anak nila, pero sa mga sumunod na araw ay patuloy nilang ikinuwento ang mga kwento ng anak nila. Puno ng pagmamahal at tapang ang mga kwento ng anak nila. Sabi nila, isang araw ay aalis na raw si Tito Jobert. May bago na naman daw itong kamag-anak na bibisitahin. Pero bago ito umalis ay nag-iwan ito ng kwento. Sabi ni Tito Jobert ang mga tiyanak daw ay mga sanggol na hindi nabinyagan. Pero hindi ito dahil inabando na sila ng mga magulang nila, kundi dahil hindi na sila umabot sa binyag dahil sa maagang pagpanaw. Kaya ang mga magulang daw ay dapat na ipagdasal ang kanilang mga sanggol na maagang nawala. Dahil ang mga ito ay naghihintay ng pagbabalik sa piling ng Diyos. Sa huli, nagpaalam na si Tito Jobert, dala ang kanyang mga kwento. Pero kahit umalis na siya, parang naiwan pa rin ang presensya niya sa bahay. Hindi nila malilimutan ang mga kwento niya na puno ng pag-asa at tapang. Parang naging bahagi na siya ng pamilya nila. Sa kwento natin, natutunan natin na sa kabila ng takot at dilim, may liwanag na dala ng pagtanggap at pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot at nakakaintrigang kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat kwento may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Hanggang sa muli, mga kaibigan.